DZMM. DZMM. Balita ngayon. Kapamilya, mahigit 6 na milyong piso ang iginawad ng Philippine Drug Enforcement Agency sa 19 na informants na nagbigay ng mahalagang impormasyon para sa malalaking anti-drug operations sa bansa. Ang incentive program ng PIDEA ay sinasagawa para hikayatin ang publikong magsumbong sa mga ilegal na aktibidad kaugnay ng ilegal na droga. 8 sa mga informant ang tumanggap ng kanilang cash rewards sa PIDEA headquarters sa Quezon City, habang ang iba ay sa regional offices. Ani PIDEA Director General Isagani Neres, ang mga tip na ito ang nagbigay daan para sa higit 20 malalaking operasyon kontra ilegal na droga na nagresulta sa pagkasamsam ng toneladang shabu at pag-aresto ng high-value targets. ICI makikipagpulong sa Asset Recovery Technical Working Group kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Ika, magsasagawa ng Technical Working Group meeting ang Independent Commission for Infrastructure kasama ang DOJ, DPWH, AMLAC, BSP, BIR, Customs at iba pang ahensya para talakayin ang pagbawi ng ari-ariang pinaniniwalaang galing sa kaban ng bayan. Sa ulat ni Pangulong Marcos Jr., umabot na sa 12 billion pesos ang na-freeze ng AMLAC, kabilang ang air assets na nagkakahalaga ng 4 billion pesos na konektado kay dating ako Bicol Representative Zaldico. Inatasan din ng Pangulo ang DOTR at CAAP na makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore kaugnay ng mga helicopter at eroplano na nakarehistro sa Misibis Aviation and Development Corporation na sinasabing pagmamayari ni Po. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Jom Garner. At abangan mamaya sa headline, ngayon na 4 na weather system magdudulot ng mga pag-ulan sa bansa. Desisyon sa hirit na taas pasahe sa jeepney, posibleng ilabas ngayong araw. At 3 lalaking sinita sa pagsusuot ng balaklava sa Manila protest, pinakawalan na. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo. DZMM Balita ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Tayo para iparamdam na tayo ay pagod na pagod na. Ang gusto ko mangyari, makulong yung mga dapat makulong. Ilang nakanapondo pa before we finally say, tama na! And remember, the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine if the scale was to add education, agriculture, healthcare, ports, airports, taxes and procurement? Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. And every time we stay quiet, corruption wins. Hindi ho kami magsasawang ulit-ulitin ang mga soundbite na yan kahapon dyan sa People Power Monument, dyan sa 2nd trillion peso march na ginanap sa People Power Monument. Siyempre, nationwide ito, no? Sa Luneta, meron din ginanap dyan ho sa Luneta at saka dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pati sa Mendiola, tapos sa EDSA Shrine. Actually, doon pa nga ako nakapagsimba. At dumaan din ako kahapon, at marami hong senior, mga super seniors pa nga mga nakita ko doon. Talagang naramdaman na naman natin yung spirit of EDSA way back in 1986. Ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Kabayan. Today is December 1, Monday 2025, 24 days before Christmas. Talaga naman ho, napakainit ng politika ngayon. At ramdam na ramdam natin ang init ng debate at saka yung mga panawagan kahapon
para mapanagot at maibalik ang mga nakaw na yaman. Alright. At bago tayo pumunta sa ating diskusyon, dahil punong-puno tayo ngayon, ay kunin na muna natin ang ating mga Radyo Patrol reports. Unahin natin to, Malacanang, idinipensa ang ipinatupad na inspeksyon at pagsusuri sa mga nagsuot ng face mask sa mga protesta kahapon. Yan ang ihahatid na balita ni Christian Yuzores. Go, Christian! Magsasaka ng Radyo Patrol! Dani, dinipensahan ng Malacanang ang ginawang paninira at inspeksyon ng pulisya sa mga dumalo sa mga protesta kahapon dahil sa pagsusuot ng face mask o takip sa muka. Ayon kay Communication Secretary Dave Gomez, ginawa lang ng mga pulis ang inspeksyon at pag-alam sa pagkakakilanlan ng mga rallyista bilang paniniguro at pagtitiyak sa mapayapang pagtitipon. Sinurian niya ng mga otoridad ang mga rallyistang nakatayip ang muka, hindi para harangin, kundi para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at maiwasan ang mga insidente ng pagtatangkang guluhin ang hanay ng mga mapayapang nagpoprotesta. Natutunaan niya ang mga otoridad sa nagdaang rally noong September 21 kung saan nagpasimulo ng gulo at nauwi sa marahas na protesta ang pagkilos ng tinaguriang Black Mask Movement. Pinakawalan din naman niya agad ang mga nasitang rallyista matapos ang inspeksyon. Dagdag pa ni Secretary Gomez, tungkulin ng pulisya na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa rally. Kaya kung nasita man ang mga kadududang individual, ay minarapat lang na suriin sila para sa kaligtasan at seguridad ng mas nakararami. Sa kabuuan, kontetoan niya ang Malacanang sa naging resulta ng mapayapang protesta kontra korupsyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yuzores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yuzores. Ito naman, halos 30 mga mamahaling sports cars pina-impound ng LTO. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus. Ani nakita dito sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO ang halos 30 mga imported luxury sports cars na huli nitong nagdaang weekend sa Metro Manila. Ang mga mamahaling kotse ay nahuli at nasita nitong nakalipas na weekend sa serye ng mga operasyon. Dahil ng parahin ng mga tauhan ng LTO, walang maipakita mga dokumento gaya ng ORCR ang mga driver. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, 30% rin umano sa mga ito ay walang mga driver's license ang nagmamaneho. Karamihan umano ng mga may-ari ng kotse, foreigner o dayuhan. Susunod na hakbang ng LTO ang pagbeberipika sa mga importation document ng mga kotse sa Bureau of Customs. 3 kasi sa mga impounded na kotse ay hinihinalang ilegal na nakapasok sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Illegal na droga sa inbound parcels na booking sa operasyon naman ng Bureau of Customs sa NAIA. Yan ang report ni Steve Raz. Steve. Kanina sabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport o BOC NAIA ang 3 iniwang inbound parcels na naglalaman ng iba't ibang uri ng pinagbabawal at droga sa isang operasyon sa isang bodega sa Pasay City sa koordinasyon ng PIDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Nadiskubre sa mga padala ang humigit kumulang 280 grams ng marijuana kush, 394 na cannabis tablets at 77 grams na amphetamine. Agad na isinukong sa PIDEA mga nasabat na droga para sa mas malalim na investigasyon at paghahay ng kaukulang kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariffs Act. Binigyang diin ni District Collector Attorney Yasmin Mapa na mahalagang magigpit na pagbabantay sa mga pantalan at sinabi niyang prioridad pa ang pagpapalakas ng border protection para maprotektahan ang publiko mula sa iligal na droga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Steve, yes. Nabanggit mo ba sino yung nagpasok? May may identity na? Sa ngayon, inaalam pa natin yan sa airport sa PIDEA at isa pa sa inaalam natin bukod dyan sa identity kung sino yung nagpasok at sa kung anong bansa galing itong mga parcel ay kung magkano ang halaga, kabuuang halaga nitong mga kontrabando na ito at kung ano yung unang idineklara. Kasi misdeclared ito, Danny. Okay. So kanina lang ba yan o hapon? Kagabi? Binigay ito itong impormasyon ay binigay ngayong umaga pero nangyari ang operasyon noong November 27. Okay, sige, okay. Extra, Steve. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz,
DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Ras. Panukalang batas naman na magpapalakas sa industriya ng kape. Isinusulong sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado mula kay Robert Mano. Robert? Dani, naghain si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng panukalang batas na magtatatag ng isang pambansang programang pangkaularan para sa industriya ng kape sa Pilipinas. Lilikha rin ang panukala ni Lacson ng Philippine Coffee Board at magbibigay ng komprehensibong suporta para sa sektor ng kape. Sabi ni Lacson, noong 1880s kabilang ang Pilipinas sa mga nangungunang coffee exporters sa mundo. Ngunit bumagsak ang industriya at tumaasa ngayon sa imports para sa 81% ng pangangailangan sa kape. Limitado at luma ang karamihan sa mga impormasyon mula sa gobyerno habang may kakulangan ng pangunahing kagamitan at post-harvest facilities, kawalan ng access sa planting materials, fertilizers, biocontrol inputs at maayos na farm-to-market roads. Kulang din ang post-harvest support dahil maraming magsasaka ang umaasang isan-dry ang kanilang beans at gumagamit ng maliliit na lokal na millers. Samantalang ilang pasilidad ay underutilized dahil naman hindi regular o kulang na supply ng raw beans. Limitado rin ang research at development. Sa ilalim ng panukala, layo ng Estado na gawing globally competitive na producer at net exporter ang Pilipinas pagsapit ng 2035. Mapabuti ang kabuhayan ng maliliit na coffee farmers na mag-ooperate ng 95% ng coffee farms, magpreserba at magpaunlad ang mga natatanging uri ng kape tulad ng Barako, Robusta, Arabica at Excelsa at matitiyak ang sustainable at climate-resilient production at makapag-develop the world-class standards at value-added processing capabilities. Sasaklawin ng panukala ang lahat ng coffee farmers, kabilang ang smallholders na bumubuo sa 95% ng farms na may sukat na 5 hektarya pababa. Yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. Pahabol na report, lalaki kritikal sa pamamaril sa Maricaban, Pasay City. Yan naman ang report na hatid naman ni Gabriel Gonzalez. Gab, go! Dani, kritikal ang kondisyon ngayon sa pagamutan ng isang 44 anyos na tricycle driver matapos itong pagbabarilin sa St. Peter Street, Barangay Maricaban, Pasay City kaninang madaling araw. Ayon kay Pasay Police Station 7 Commander Police Captain Glenn Mangalindan, nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at tagiliran ang biktima na dinala sa Pasay City General Hospital. Ang 50 anyos na suspect sa krimen, noong una ay mariing itinanggi ang pamamaril, pero kalaunan ay inamin din ang kanyang ginawa. Paliwanag ng suspect, hindi na niya napigil ang matinding galit dahil sa umano'y palagi ang pangungutya ng biktima sa kanya. Minumura niya po ako eh. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang lalaki na nahaharap sa kasong frustrated murder. At yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol. Okay, ang oras natin ay 10:16 in the morning. Balik tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman ay alamin natin ang latest dito sa nangyaring sunog, yung malaking sunog dyan sa Hong Kong. Makakausap natin ang via Zoom si Consul General Romulo June Victor Israel Jr. Ng consulate dyan sa Hong Kong. Conjen, si Danny Buenafe uli sa programang Kabayan. Hello, magandang umaga po, Sir Danny. Good morning. It's been a long time. Actually, di ba, remember you were also based in London dati? Conjen? Tama ba? Saudi Arabia. Doon tayo Saudi, doon pala tayo. Oo, nag-meet up. Anyway, Conjen, yung latest kasi, di ba, isang Pinay na namatay dito sa nangyaring sunog. At itong so far, Mary Ann Pascual Esteban na yung pinangalan, no? At anong latest, ano ba to? I-repatriate natin pabalik sa Pilipinas? Conjen? Yes, Sir Danny. Siyempre, sikasuhin natin yung dokumento muna, death certificate, etc. para ho may handa yung kanyang pag-uwi sa Pilipinas.
dahil siya po ay may isang anak na naiwan Kaya nga eh. ng mga kapatid doon sa Pilipinas. Alam ko, nagbibigay naman ng kaukulang assistance din ang DMW, lalo na doon sa anak. Meron yatang scholarship, no, na ipinangako doon sa 10-year-old son. Tama ba, Conjen? I think so. Tama po. Yes po. Okay. So may nakikita ka bang timeline kung kailan may uwi si Mary Ann? Ano ba siya? Domestic worker ho? Yes, Sir Danny. Sa siyang domestic worker dito sa Hong Kong at unang nabalita nga na siya ay nawawala kasama yung kanyang inaalagaang 5-year-old na babae, anak ng kanyang employer. Na yun po ang unang nakita, yung katawan ng bata. Sumunod po yung sa kanya naman ay na-confirm noong Sabado lang ng gabi. Taga saan ho ito si Mary Ann? Saan ho sa Pilipinas? Taga saan? Sa pagkakaalam ko sa kanyang record ay pinanganak po sila sa Jones, Isabela. Oh, pero okay. hindi na po yata sila nakatira doon. Parang sa Kainta na po. And how long has she been domestic worker ho sa Hong Kong, Conjen? I will check ho yung record niya Okay. kung gaano siya katagal. Pero parang dati rin ho siya nagtrabaho sa ibang bansa. As the domestic worker din ho? I think so, yes po. Okay. Conjen, meron pang isa na nasa critical condition, nasa ICU yata, si Rodora Alcaraz, na tumulong pa nga ho ito sa kanyang alaga, na 3-month-old baby doon sa employer nila. Ano ho ba ang kalagayan ngayon ni Rodora Alcaraz? Rodora Alcaraz Tunyakaw, yun po ang last name. Okay. Oo. Si naman po, Rodora o Roda, ang kanyang palayaw, ay siya yung nag-viral, if you remember, yung kanyang voice message, Yun. na malat na siya ay malapit ng mabutan ng apoy. Nakausap po namin siya, actually, kahapon. Magandang balita rin po ito dahil nung huli ko siyang nadalaw Sabado, nakatube pa ho siya. Hindi siya makausap, sedated, pero naramdaman niya ho ang aming presensya dahil nagmulat ng mata niya. Tapos yun, nag-thumbs up siya. And then kahapon, wala na po yung tube. Nakapagsalita na po siya kahit mahina. Yun, naikwento niya po yung pangyayari doon sa kanilang building. So magandang development yan. So ibig sabihin na medyo stable na ang kanyang kondisyon. Conjen, tama ba? Stable na po at magandang prognosis. Stable ang vital signs at sana nga in a few days gumanda pa lalo at makalabas na po siya ng hospital. Huling po siya, very interested siya to know what happened to yung kanyang inalagaang baby. Tsaka sa employer niya, yung tinatanong niya doon sa mga doctors. At ganun lang siguro talaga ka-alaga ang ating mga kababayan. For now, oo. Kaya nga, ang huling datos sa nakarating sa amin is 146 na raw ang namatay dyan sa sunog. Napakalaki nitong sunog sa high-rise, mga apartment block ito, di ba, na Bali, Taipo district. Pero yun sa 146, meron pa yatang 4 na po ang missing. For now ho ba, meron pa tayong tinutugis or hinahanap na mga posible na mga Pilipino doon sa 4 na po na nawawala? Okay. Sa tansya po namin ay hopeful talaga tayo na wala ng Pilipino doon sa missing, ayon sa talaan ng Hong Kong government. Pero sa ngayon, may 2 tayong kababayan na sa listahan natin, sa sarili nating talaan, ay may address po doon sa Wang Puk Court. Pero gaya ng nakita namin doon sa mga unang kababayan na verify po natin, marami na rin ho kasing umuwi na ng Pilipinas bago nagkasunog. Yung iba limitat na ng address, yung kanilang employer, so dito sila. Yung iba naman terminate. So yung nabanggit ko sa mga iba nating panayam na meron tayong 93 doon sa listahan natin. 2, yung isa yung nasawi, isa nga po yung may nasa hospital. Tapos yung 2 na lang po ang for verification ngayon. So pinapuntahan na po kahit mismo sa Pilipinas kasi may address naman doon ng kanilang tahanan. So may taga-OWA na po na sinusubukan na po silang kontakin. Isa kasing problema doon sa listahan, siyempre naglalagay sila ng number.
hindi naman ho minsan matawagan. Ano ba kayo nagpalit na ng number? Ano? Yes. So, isa hong difficulty yon. So, but yung sinabi niyong 40, I hope wala naman po sana tayong kababayan. Pero we're of course always ano pa rin po, monitoring kung meron man. Doon sa 40 na missing, ano yung sinasabi nyo una, dalawa, ang parang inaalam nyo pa kung may posible na Pilipino doon sa 4 na po na missing? Parang ganon? Hindi ho, dalawa doon sa 93, yung sa yung tinitingnan naming list, no? Kasi meron to tayong list ng mga 93 naka-OFWs na may address doon sa okay. Oh, sige. Na ano na ho natin, clear na ho natin yung most of them except for 2. Hopefully wala na tayong makasama. Yung isa na lang, no, yung si Mary Ann Esteban. Wala pa ho tayong schedule na let's say kaya timeline kung kailan ho yung mismong repatriation niya at dito ho ba sa Pilipinas, sabi niyo taga ano siya 'di ba? Isabela ba? Tama ba? Doon ba siya uuwi? Born sa Jones, Isabela. Pero iba na po yung kanilang address, yung tinitirhan ngayon. Within the week, pwede ba siyang ma-repatriate? We will try, but ang ordinary time frame sa mga repatriation. ganitong cases of repatriation is 2 weeks. 2 weeks but at least. Pwede mo natin gawin lahat ng magagawa para ma-expedite yung kanyang pag-uwi. Hopefully before Christmas naman siguro, Conjed. Ha? Yes, Sir Danny. Mahaba pa naman ang panahon bago mag-Christmas. So, magagawa naman po yan. So, yun lang. Medyo malungkot talaga yung balita. Kamusta naman ho ang, let's say, ang mga kababayan natin dyan as a result of this fire? I'm sure, tapos na ho, fire out na. Pero ito ho ang isa sa mga worst fires na nangyari dyan sa Hong Kong. Ano ho bang abiso na ibinibigay nyo? Lalo na sa Hong Kong kasi parang katulad din na Singapore, puro high-rise building yan. Tapos ang alam ko pinagmulan yung bamboo na scaffolding. Siguro may mga pag-aaral lang ginagawa ang mga otoridad dyan. Paano somehow masawata in the future yung mga ganitong klaseng insidente? Yes, so siguro ho yung mga kababayan natin na madalas na pupunta ng Hong Kong. Yes. Lagi na po, common na po yan, site na yan yung building na nakabalot sa parang netting or mesh. Yeah, kaya nga. Yun nga ang ongoing debate, paano nila yan susod. Kasi may mga workers din daw po, based on my personal reading, may mga workers din na sila yung may skill na magbuo ng scaffolding na yan. Kasi yung alam natin yung bamboo, hindi naman uniform yung shape, may dumataba, may papayat. So sila po yung mga gumagawa nun, yung mga skilled worker na maaaring maapektuhan kung hindi na po nila papagamit yun. So may ganong dimension. Of course, ang fire service department naman po, ba't pa nilang tuon ng pansin is to make sure na yung materials na gagamitin ay fire resistant o fire retardant. May mga nabalita na ilang projects ang nabinbing dahil dyan, kasi yung magagawa ng scaffolding, hindi mo mabigyan ng clearance ng fire department nila. Kaya dahil nga sa nangyaring sunog dyan sa Taipo. Meron na ho bang investigasyon na sinasagawa? Meron na ho bang dapat ma-held accountable dyan sa mga nangyaring sunog? Kasi marami ho namatay, 146. Ano ba naririnig nyo? Kasi baka may makukubra din na somehow benefit itong si Mary Ann Esteban? Yes, mayroon na nga po mga inaresto. I think 11 na po yung inarestong mga individuals na connected doon sa contractor, yung company na gumagawa ng renovation. Okay. Kasi yung renovation, if I understand, mas matagal na po, parang last year pa sinimula nung balot na doon. So sila ho yung inimbestiga ngayon ng Hong Kong government. At kung meron man silang liability na dapat bayaran, danyos na dapat bayaran sa mga biktima, so malalaman ho natin yan sa mga susunod na araw. So siyempre si Miss Mary Ann ay siyempre ay bibigyan ng tulong ng ating pamahalaan. Pero iba rin ho siguro yung kung may indemnity rin galing naman dun sa kung sino whoever is liable. Sa ngayon ho kasi under investigation. No, we cannot say really itong company na to. Pero sa tinatakbo ng investigation, baka sila nga po yun.
But too early to say po kung sa ngayon sino talaga yung dapat na. Pero in the case, Conjen ni Rodora Alcaraz yung isa, no, yung critically injured, sabi nyo may stable na ang kondisyon niya. What kind of assistance are we extending to her? Yung hospitalization niya, sagot naman ng employer or ano ba ang naging arrangement? Siyempre, we understand din yung situation ng employer dahil sila mismo, di ba, yung nanay ng bata at yung bata mismo are also hospitalized. So, kasi government hospital po yung pinagdalhan sa kanya, United Christian Hospital. So, usually naman po ang mga residente rito na may ID ay na confined sa mga government hospitals ay hindi naman po hirapan sa pagbabayad. Baka nga po ay hindi na po siya pagbayarin. So, of course, we will make sure ano man yung kung meron ng mga financial cost dun sa kanyang hospitalization. We will look into that and we will address that. Okay, sige. Thank you very much, Conjen, sa update at syempre we are hopeful na sana yung 40 na mga missing, wala na sanang Pilipino doon. Huli na ito na marirepatriate ito na hopefully before Christmas. Salamat Conjen sa oras. Salamat po sa mga dasal. Salamat po. Okay, yan ho si Consul General Romulo Jun Victor Israel Jr. Diyan ho sa Philippine Consulate Office sa Hong Kong. Magko-commercial gap lang ho kami, huwag ko kayong alis. Babalik ho ang programang Kabayan. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang... Mahalaga para sa akin yung menopausal stage right now na ma-share sa ibang mga kababaihan kasi matindi yung naging symptoms ko, yung pinagdaanan ko. So part na rin nung naging advocacy ko is to tell the truth to a lot of women. Dahil marami sa ating mga kababaihan, hindi nila talaga alam kung ano yung nangyayari pag sila ay nasa menopause stage. So lagi ko pong sinasabi na pag-usapan natin ito kasi bakit lahat ng babae takot pag-usapan ang tungkol sa menopause. Nung nagkaroon tayo ng menstrual period, na-explain ito ng mga nanay. Nung nagbuntis tayo at nagkaanak, na-explain kung ano ang i-go through na journey. Bakit nung nag-menopause, walang nagsalita, walang nagpaliwanag, walang nag-advise. Habang nalalaman natin kung ano yung go through ng isang babae at ng isa pang babae sa kanilang menopause stage, ay importanteng nararamdaman natin that we're here for each other. Para hindi siya binabrush off lang at sinasabing, hindi, okay lang yan, normal lang yan, hindi, madadaanan mo rin yan, hindi, malalagpasan mo rin yan. So no, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang menopause at gaano ito kahalaga. DZMM. Una sa balita. Una sa public service. Una sa pamilyang Pilipino. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Yes. Napapalood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Bakit nga ba kakaiba tayong mga Pilipino pag pamilya na ang pinag-uusapan?
sabi ng maraming taga-ibang bansa. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Nagbabalik ko ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Ito may announcement tayo. Serbisyong Kapamilya Day para doon sa mga nag-aabang sa December 5 sa Biyernes na ho yan sa Ayala Malls Feliz, Marcos Highway, Barangay Amang Rodriguez, Pasig City para sa DZMM Serbisyong Kapamilya. Pwede hong pumasok simula alas 11 ng umaga para makakuha ng serbisyo gaya ng payong legal, oral reading, gupit, masahe at iba pa. Tapos pagpatak ng alas 5 ng hapon, makikipag-banding ho. Paborito nyo mga anchors at reporters at sumali sa interactive games. At magkakaroon ng pagkakataon makatanggap ng mga regalo mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Handog namin ang maagang pamasko sa inyo mga kapamilya. Ito, isa pang announcement. Bukas syempre, may paggalaw na naman sa presyo ng petrolyo. December 2, 6 a.m. yan, gasolina ho. Tataas ang gasolina, no? Dagdag bawas tayo. Gasolina tataas ng 20 centimos bawat litro. Ang kerosene, magro-rollback. Yun ang good news. Rollback sa kerosene, 3 pesos and 20 centavos per liter. Tapos ang diesel ay bababa din, rollback. Nako, medyo mataas-taas to at medyo enjoy yung mga gumagamit ng diesel dahil 2 pesos and 90 centavos per liter. Hindi pa isinara sa 3 piso. No? Anyway, 2.90 ang ibababa sa presyo ng diesel. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa at makakausap natin via Zoom si Liore Pasco. Siya ho ang ina ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. Coordinator ho siya at core leader nitong Rise Up for Life and Rights in connection with their case dito sa Crimes Against Humanity against the former President Rodrigo Duterte. Si Miss Liore Pasco via Zoom. Good morning ho sa programang Kabayan. Danny Buenafe po. Good morning po, Sir Danny. Maraming salamat, Ma'am Liore. Medyo matagal-tagal na rin yung huli nating pag-uusap Kamusta kayo? Opo. Ito po, medyo namamaos kasi medyo malat lang, konti. Kasi kahapon, nasa Luneta po kami Kasama rin kayo doon sa yung trillion peso march, tama ba? Yung bahagi opo, ng pero sa Luneta lang po kami kasi Luneta. Okay. Hindi na ho kami dumiretso ng Mindiola. Okay. Pero namaos kayo, pero hindi naman kayo public speaker doon, no? Siguro sa kikipagkwentuhan sa mga kasama. Nagsalita din po ng konti. Ganun ho ba? Oo. Anyway, yung latest kasi, syempre, I'm sure yung sa loobin nyo, happy kayo sa naging desisyon ng ICC Appeals Chamber di ba, na binigyan tuldok na itong interim release ng dating Pangulo. Kayo bilang ina nitong mga EJK, supposedly EJK victims, dalawa pa nga yung anak nyo. Ano ho ba ang naging reaction nyo nung narinig nyo ito sa Appeals Chamber ng ICC? Siyempre po, sobra pong saya ang aming nararamdaman. Dahil, siyempre, ito na po yung, kumbaga, isang hakbang para makamit po namin ang hustisya. Dahil nung in-announce nga po na pag-file ulit ng interim release, sobra po kaming kinabahan dahil ito na naman, sabi namin, nag-apila na naman to si council ni Duterte. Si Kopman. Tapos nung sinabi din po na magla-live streaming, lalo ho kaming sobrang pag-alala namin, lalo ho kaming kinabahan. Siyempre, hindi namin alam kung ano yung magiging resulta. Pero siyempre, yung nanalangin, yung pagsama-sama namin sa panalangin ng mga biktima, at saka ito pong sinabi ni Attorney Chrissy na 99% na magagrant na hindi
hindi siya makakalabas o kaya hindi siya mabibigyan ng interim release dahil wala pang nabigyan ng interim release na ang kaso ay crime against humanity sa kasaysayan ng ICC. Pero siyempre kahit na ganon ang sinabi ni attorney, hindi pa rin kami nakakampante hanggang May pangamba yung pa rin. oras na yun nung nanood kami Yes, nung Biyernes. nung Biyernes po. Yes. Sabi namin, ako talaga, this is it, sabi namin. Sobra po kaming natuwa. Yung iba nga nagtatatalon Okay. sa tuwa. Siyempre naman dahil sobrang tagal na po namin hinintay. Isipin mo, yung apila lang, umabot na ng ilang araw ba yun? Linggo? Yeah, okay. Para Kaya- lang para lang Mananin Yore, no, para hindi tayo masyadong maubusan ng oras. Yung for background purposes, anak niyo ho yung dalawa, no, si Crisanto at si Juan Carlos, napatay ho sila ng 2017. Tama ho ba na pagbintangan sila na magnanakaw? Parang ganon. Yun. Tapos nasita sila, isang security guard si Crisanto, tapos si Juan Carlos contractual worker sa isang power utility. Napagkamalan sila, tapos ano ba yun? Nagkaroon ng issue na nanlaban sila? Kaya sila nabaril? Wala naman pong issue na ganon. Pero ang sinabi lang po talaga ay police operation dahil nga humingi ng tulong yung biktima doon sa news na yun. At nagkataon na nagrurubing yung mga pulis. Kaya yun, nung paghingi niya ng tulong na narespondihan kagad, kaya pinaghahabol yung aking mga anak hanggang sa nasukol sila po doon sa Arboretum. Kaya Doon po sila nabaril. Yun po ang nakalagay doon sa balita po Okay. So ngayon, kayo ang coordinator at saka core leader nitong Rise Up for Life and Rights. Kayo ho ba ay isa sa mga parang naka-schedule na mag-testify din kung sakali ipapadala kayo sa ICC for possible pagbibigay ng inyong testimonya doon? Wala pa naman pong sinabi kasi wala pa naman kumbaga wala pa hong sure kung sino po talaga yung magtitestigo. Pero if ever po naman talaga na isa ako sa mapili na mag-testify, willing po naman talaga ako. Okay. Isa lang ang tanong, no, bago kayo bitawan, isang round pa lang ho yung interim release. Ang susunod na raw yung medically, if he is medically fit to testify, yung ibig sabihin, kung meron siyang, kasi yung cognitive, di ba, impairment, yun ang issue sa kanya, kung hindi siya talaga wala sa tamang pag-iisip or medyo sa katandaan, ito isang issue na parang kailangan maayos din kung talagang makakapag-testify siya. Ano ho ba ang saloobin nyo tungkol dito? Well, sa sarili ko, personally, ano lang yun drama lang nila yun. Kasi kung tutuusin, okay naman yung mga sinasabi ng yung mga anak, lalo yung apo na bumisita. Okay naman okay naman si Duterte. Sinasabi na ayos naman yung kalagayan niya. Kaya ang tingin namin doon, alibay niya lang po yun. Kasi si Duterte po talaga ay talagang kilala sa pagiging tuso na tao. Yung ugali niya po ganun. Parang marami po siyang dahilan para lang maka-escape doon sa kanyang pananagutan. Okay. Sige po, nakaabang ho kami para dyan sa kaso. At sabi nga sa atin ni baka daw December 5 or 12 yung issue naman dun sa yun na nga ay may yung medical condition may karoon na ng pero baka next year, early next year, if ever ma-resolve na rin pati yung issue ng jurisdiction. Maraming salamat, Mananin Yore. Thank you. Okay. Maraming salamat din po, Sir Danny, sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na ganito. Oo naman para po. pahayag muli ang aming mga hinaing Sige at ang po. aming mga karanasan. Sige po. Salamat po. Okay, sige po. Makikibalita lang tayo. Salamat. Yan ho si Nanay Yore Pasco, ina ho ng EJK victims na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. Siya ho ay coordinator at core leader nitong Rise Up for Life and Rights na nagpupush nitong case ng
crimes against humanity. Nasa linya na ho ng telepono. Importante rin ito, makakausap natin ang Chief ng Land Transportation Office, LTO. Walang iba kundi si ASEC Marcus Lacanilao. ASEC, good morning sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Magandang umaga po, Sir Danny. Magandang umaga sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yes, okay. So medyo good news para dun sa mga nag-ooperate ng mga e-trike at saka itong mga e-bike, lalo na parang hinold nyo muna, no? Imbis na December 1 ngayong araw, magpapasko muna sila. So January na ho natin ipapatupad ito? Opo, ganito po kasi yan Sir Danny. Nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos nagkaroon kami ng pag-uusap ni Secretary Giovanni Lopez tungkol nga po dito sa mga e-bikes. Ngayon, ang napag-anuhan nga po namin sa usapan na bigyan po ng panahon ng ang mga kababayan natin, lalo na yung information drive sa kanila for 1 month, lalo na magpapasko, tapos magbabagong taon pa, para meron po yung information drive natin mas makarating sa lahat. So ibig sabihin, by January 2, they have to register na. Hindi na pwede yung ganyan na fly-by sila, anytime pwede silang lumabas kasi may danger din sa road safety, tama? Hindi po, ang klaruhin ko lang po, Sir Danny, yung January 2 po namin, yung po yung actual na hulihan sa highway. Okay. Kasi pinagbabawal po sila, Sir Danny, sa National Highway. Ginagamit po namin, hindi po bagong batas po ito, Sir Danny. Ito yung ini-implement ko lang po yung matagal ng batas na hindi po na-implement. May po ang MMDA, DILG, tsaka DOTR, DILG. So i-implement po namin. Supposed to be ngayong araw ko po i-implement. Kaya nga lang, yun nga po yung nagkaroon po ng pag-uusap at direktiba ang ating Pangulo. So binigyan po namin sila ng 1 month. Total, magpapasko din naman. Okay, so bali ASEC, yung January 2, huhulihin na sila, sa secondary at saka major road? Hindi po, sa National Highway po. National Highway lang? Sa National Highway lang sila hulihin? Ganon? Opo. Klaruhin ko lang din po, kasi marami po tayong kababayan nagtatanong kung pwede ba silang tumawid. Kaya nga. Pwede po silang tumawid, pero hindi po sila pwedeng mag-cruise o yung tumakbo along National Highway. So when you say National Highway, ano ba yung mga kinukonsider? Lalo na dito sa Metro Manila, ano yung kinukonsider? Like yung Commonwealth, ganyan, di ba? Hindi na sila pwede dyan. Yan po, EDSA. EDSA. EDSA, opo. Yan po, opo. So, yun po yung mga pinagbabawal. Pero ngayon po, Kadani, ang ginagawa po namin, hindi ibig sabihin from December 1 to January 1, hindi sila papakialaman, hindi po. Pag nakita po sila ng mga enforcers po namin sa National Highway, paalisin po sila doon, papatabihin sila, papalipatin po sila sa ibang daan. So, in effect, talagang indirectly, na rin sila, no? Gagamitan na rin ng konting disiplina, wag na kayo para at least just to remind them na okay pa kayo pero hindi pa namin kayo hulihin, pero hindi kayo na dapat dumadaan dito sa National Highway. Tama po kayo. Okay. Tama po kayo. Pero sa January 2, they are allowed naman sa secondary roads. Pwede naman sila. Opo. Okay. Tama po kayo, Sir Danny. Pero yung concern din kasi... Pero depende po, Sir Danny, kung mayroon pong regulasyon yung LGU, so yun, pagbabawal. Oo nga eh. Kasi dapat malinaw. Kasi ako, motorista rin ako, nakikita ko, ang dami eh. Talagang nag-sprout sa mga area ng Antipolo, pagpunta ka sa daan ka sa palengke, minsan talaga nagkukos din ng traffic. At saka, yung isang na alam nyo, valid yun ay observation na iba, nagmamaneho dyan, minsan mga bata pa. O tingin ko, walang lisensya, tapos biglang makadalian o mabangga. Di ba? May ganun eh. Di ba? Yun nga po yung sinasabi ko, Kadani, na kaligtasan nila. Biro nyo, nakakita nga po ako doon sa may Magallanes South Expressway, nasa gitna, tumatakbo. So, ganun po. Tapos sa amin sa Batangas, bigla-bigla na lang pong lalabas, dire-diretso yun. So, talagang pumatuloy ng takbo ninyo at binangga nyo sila, patay talaga yung nakasakay. Kaya nga. So, would you ano ang next step? Let's say, after January, di hulihin nyo at hindi sila pwede magdaan sa National Highway. Would you require them to have that registered or pati yung pagbibigay ng lisensya dun sa mga dapat na nagdadrive niyan?
Sa totoo lang po Dani, ready po ang LTO na sila po ay maparehistro, pero hindi po lahat ng e-bike pwedeng irehistro. Kasi meron pong mga e-bike na may concern talaga sa road safety. So, pero syempre, gagawa po ang LTO to identify them para po halimbawa, hindi naman nagagamit sa, yun nga po, sa aksidente, pangalawa po yan nga po, minsan nagagamit sa krimen. So, yung identification din ng e-bike. Yun po yung ano yan. Pero ready ang LTO po na parehistro sila. Pero syempre, kailangan po namin ng guidance also with the DOTR. By January 2, do you have enough personnel or kailangan nyo ng coordination with the MMDA? Di ba? Lalo sa mga national highway to implement ito, sabi nyo na kailangan Actually, sir, nagbigay po ng pahayag ang MMDA si Chairman Artes na suportado nila kami at gagawin nga nila rin sabay yung operation sana today. Pero yun nga, na-reschedule po namin ng January 2. Full implementation po yan ng katulong po namin ng MMDA at saka po yung mga ibang deputized namin na ahensya ng gobyerno. At kasama nyo rin siguro ang Metro Manila Council, si Mayor Masamora, tama ba? Opo. Nag-ano na rin po ako, nung magkausap po kami ng DOTR ni Secretary Lopez, sabi niya na yun nga po, mag-usap sila, magsusulat din siya kay Secretary John Vic Remulla para po mas masuportahan po, matulong-tulong po kami. Pero ito bang implementation na to, ASEC, ano ho ba to? NCR lang ba? Kasi marami rin sa probinsya na ganito o nationwide ito. Po, patupad nyo? Nationwide po ito. Nationwide po. Kasi sa totoo lang po, may mga yung highway sa probinsya, sa amin nga po, Batangas. Yun na nga, yung dami. Nasa gitna po ng gitna talaga sila. May safety, 'di ba, concern na pwedeng, alam niyo na, may ibang mga speeding na pwedeng tamaan, may mamatay, pwedeng. Opo. Kaya yun talagang yung yung concern po talaga yung buhay po dito kasi talaga pong pagka na-aksidente po, talagang biro nyo, wala nga po silang helmet Talagang disgrasya sila. O i-require nyo ba na kailangan mag-suit ng helmet din ngayon? Opo, i-require po. Pero ito na, dapat ASAP, hindi lang hintayin na January, as much as possible, kung pwedeng gamitin na, di ba, for safety purposes. Opo. Yes po, tama po kayo. Ito ba, ASEC, plano nyo rin bang, kasi napapansin ko, wala sila mga plate number. Kailangan ba bigyan din yan ng plaka? Para kung may aksidente, ganun. Opo, pag po sila po ay naparehistro na, eventually magkakaroon po yan ng identification, yan ganyan, plate number. Ayun, kasi importante din na component yan di ba? Whenever there is an accident, at least alam mo, tukoy mo kung sino yung, di ba? Hindi lang yung kulay ng e-bike or yung e-trike, di ba? Tama po kayo. Meron ka bang datos, ASEC, kung gaano karami ang mga e-trike or e-bike operating, let's say NCR? Ang dami. Opo. Noong 2022 po, mataas na. Pero nag-spike po siya ng 2023, 2024 at lalo na ngayon 2025. Medyo dumami po talaga. Yung exact data lang po, nandun po sa isang telepono. Pero wala na ba tayong concerns in connection with the let's say pag operate nitong e-bike at saka e-trike kasi medyo nagmura din kasi yung mga presyo niya at ang parang ginagawa niyong hakbang na kasi at least ginagawa din yung mga pagsundo-sundo sa mga eskwela, 'di ba? Ng mga estudyante. So ito ho ba may mga reklamo kayo natatanggap sa mga school authorities or sa mga LGUs tungkol doon? Regarding po dyan, ang karamihan po na data namin nakukuha, yung mga nasangkot po sa aksidente na mga e-trike, meron nga po kaming data na yung mga ansakay, yung mga estudyante na nabangga. So talagang meron po. Yun nga po yung sinasabi ko nung interview ko last week talaga marami po magrereklamo pero kailangan po namin gawin yung trabaho namin para sa kaligtasan nila. Kasi oras na po ma-aksidente, hindi na po natin may babalik yun Okay. On another topic, bago kita bitawan, ASEC, yung tungkol dito sa
Chinese national na inaresto sa Makati, yung allegedly sa smuggling ng luxury vehicles. At ito ay may hawak na fake license, fake driver's license. Ano ho bang update dito? Paano ito ano bang modus nito, bale? Ganito po yan. Tumawag po yung staff ni Senator Erwin Tulfo sa amin at may kasama silang complainant. Itinuro nga po itong foreigner na ito na involved sa mga smuggling ng sasakyan, trading ng sasakyan. Meron nga po siyang pinakita na isang kotse, yung plaka ng nakalagay dun sa kotseng yon, nagkataon pa, yun yung plaka ng kotse ng kaibigan ko. Kaya, so ibig sabihin, mayroong kalokohan na ginagawa sa mga sasakyan. So, agad ko pong inalam ang kanyang status, sumulat po ako sa immigration kasi ibang pangalan po yung lumalabas doon sa actual niyang pangalan. Meron siyang pinakikitang ibang ID. Pero binerify ko po yung driver's license na yun dito sa LTO. Lumalabas po na peke yung driver's license na yun. So, nagkaroon po ng operation na nagkataon na dumaan siya na para yung sasakyan niya sa may Makati. Nahuli po siya doon. Meron siyang kasamang security. May dala silang baril. So, hindi po lisensyado yung baril. So, dahil kasama po namin sa operation ng Highway Patrol, agad po siyang sinampahan ng kaso. So, ngayon po, nakakulong po siya sa HPG sa Campo Crame. Chinese, di ba? Tama ba? Opo, Chinese po. Actually, Kadani, nung January or February this year, na-raid na po yan ng BOC. Yung mga kotse niya. Ang tagal na pala, January, February pa? This year? Opo, pero hindi po siya huminto doon. Ang akala po natin, hindi. Nakatago lang po sa mga iba't ibang lugar yung mga sasakyan niya. Nagpapalit ng plaka. Pero ang nahuli, yung na-flag down sa kanya, gamit niya yung Mercedes-Benz na 500, S500. Opo, yung S500. Yung S500 naman, Kadani, iba yung kulay niya sa actual. Naka-wrap siya. Ibig sabihin, mayroong kinoconceal niya yung pagkakakilanlan niya. Okay. And then, bali, naka-impound na, no? Yung kotse. Tama ba? Opo, naka-impound po ngayon Kadani yung kotse. Pero ano yung kaninang report ni Zeus na iba pang mga luxury cars na flag down din? Hindi ito kasama dito sa Chinese national na modus? Hindi iba po to? Kadani. Iba rin yun? Hindi po Kadani. Kasi nitong Saturday, Sunday, yes, nag-operate kami, matinding operation kami nung Saturday, Sunday. Nakahuli kami almost 30 na luxury vehicles. Okay. And then sino? Karamihan naman po dito, Kadani, walang rehistro. Tapos almost 30-40% nito mga nahuli namin, walang driver's license. Bakit ganyan sila kaluwag at saka ganun ka tahasan yung kanilang di ba? Pag-ooperate na hindi man lang walang lisensya, tapos yung mga plaka questionable. How can they openly operate like that? Yeah. Yun na nga po, Kadani, biro nyo, ang mamahal ng sasakyan nila, magkano lang takaw tingin yan. Takaw tingin, di ba? Hindi ho maparehistro. Samantalang yung tricycle, pinaparehistro natin. Motorsiklo, pinaparehistro. Kailangan pantay, pati sila po ay magparehistro. Ang nakakagulat, Kadani, wala pang mga lisensya. Yun na nga Ganun na nga Ibig sabihin, para maghihintay pa sila ba aksidente bago sila di ba? Ibig sabihin, hanggat di sila na aksidente, they can go openly, di ba? Freely operate dyan sa metro streets. Opo, tama po kayo. Sige. So, yun po yun. Ang dami po, biro nyo, ilang Mustang, 5 Mustang. Ano mangyayari? Porsche 911, ano mangyayari? 30 na yan. Impounded ngayon. So, they have to work on their, para to document yung lahat ng papers. Ganon. Opo, kailangan po na dalhin nila yung mga dokumento nila para mapatunayan na yung pag-aari nila dun sa mga kotse. Tapos, kailangan po nilang dumaan sa proseso, which is bayaran po yung mga penalty nila. Tapos dumaan sa road safety inspection, emission test, tapos yun po, pwede na nila maiuwi. Pag wala pong mga problema. Kaya lang, yun nga po, nagbe-verify din po kami sa Bureau of Customs kung itong mga sasakyan na ito ay tama po ang mga, wala pong problema sa kanila. Karamihan ba to mga Chinese din, itong mga drivers na to?
Halo-halo po. Meron pong may mga Pinoy Chinese, din, may Pinoy. May Pinoy, may European. Ganun? Oh. Opo. Okay. Sige, Asek. Maraming salamat Maraming salamat po, Kadani. Okay, thank you ho sa update. Thank you po. Yan ho si Asek, Marcus Lacanilaw, Chief ng LTO, Land Transportation Office. Okay, bago ako magtapos, ang bilis ng oras Tapos shout out sa ating 12,000 na YouTube live viewers. Maraming salamat. Kina Juro Dash F18JK. Mahirap kasi pag nasabayan ang mabilis na sasakyan sa highway. Delikado sa mga e-trike na yan, sabi niya. Tapos wag gumitna, sabi ni at rejected over again. Daming tricycle nasa gitna po, lalo na sa labas ng lungsod. Si Christine Kasura, sabi niya, good morning po, nationwide po ang concern ko tungkol sa mga e-bike and e-trikes. Tapos sabi naman ni at rejected over again, dalawa pala yung kanya pinadala. Dapat sa mga ginagamit na e-bike, nagbabasa din libro para sa pagmamaneho sa lansangan. Ito naman si Xiang Ling, H3G in Japan, even bicycles are registered. Okay, ang dami Tapos Viber, si Julius Bangalando, happy Monday, Kabayan Sir Danny, attendance check lang po, always listening from Camarin, North Caloocan City. Lina ho, eto, laging masugid na nakasubaybay sa atin sa DCMM. Good morning kapamilya, kaserbisyo, Sir Danny Buenafe, listening Kabayan everyday through DZMM Radio sa Istrenta. Rose Flores, gandang morning Kabayan Danny. Happy Monday, kapamilya. Advance Merry Christmas. Salamat po, Rose Flores. At shout out kila Marcia Seguera, Julius Distro, Andrew Lita Ferreira, Lydia Atinado, Ramji, Ella Morales, Aracelia Lazaro, Rebecca Bustamante, G. Ludovico. Ayan, ang dami. Tapos Kokoy. Baka meron pa ako na dito. Sila Ronel, Elsie Balyon, Florentin, Renato Otaner, Adrian Sabroso, Lady Ems, Nona Damian, Homefried, Noel Dorosan, Romeo Nonong, Celerio, John Gensi, Chris Del Rosario at Dulce Orate. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. It's a Monday, so bukas magkita-kita ulit tayo dito sa programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Susunod na ho, siyempre nagseserbisyo at Niña Corpus ba nandyan ngayon? At Migs Bustos. See you tomorrow. Bye-bye. Basta AM DZMM. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Ang oras po, 11:01, December na.